At hanggang sa ngayon, nilaalam pa rin kung ano nga ba ang naging mitya ng pagsiklab ng kaguluhan kahapon dyan sa Sucat, Parañaque. Ang mga residente nga ba ang nagsimula ng karahasan o umabuso ba ang mga otoridad? At paano nga ba masisigurong hindi na magiging madugo ang dispersal sa mga susunod pang kilos protesta? Kahapon isang namatay sa madugong paghaharap ng mga residente ng Silverio Compound sa Parañaque at mga pulis. 39 naman ang sugatan sa mga residente at 4 mula sa haning ng mga otoridad. Matapos ang pambabato ng mga residente at paghagis ng tear gas sa mga pulis, isa-isa nang dinampot ang mga di umano'y naging kasali sa gulo. Pero sa puwang ito, kitang-kita na bagamat na aresto ng ilang di umano'y sangkot, pukpok, suntok at tadyak pa rin ang inabot ng mga ito mula sa mga pulis. Ayon kay Commissioner on Human Rights Chair Eta Rosales, malino na paglabag ito sa karapatang pantao ng mga residente. Oras na inaresto mo ang isang tao, hindi mo siya dapat kinikilos. Hindi mo siya dapat sinasaktan. Sapagkat arestado na siya, nasa kamay mo na siya. No? So, maling-mali yun. Ang mga alagad ng batas dapat daw laging sa payapang paraan dinadaan ang mga konfrontasyon na tulad ng naganap sa Parañaque. Tinapon ng mga residente yung molotov o bato, halimbawa, wag sila gagamit ng baril o wag nilang itatapon din yung bato. Dapat meron silang pagsasanay, gagamit sila ng baril pagkatapos mangangatwiran sila na blanco naman kasi yung baril yun, ang bala Hindi naman kami, mali yun. No, mali yun. Pagka sinabing wag kang gumamit ng baril, huwag ka rin gumamit ng blanco na bala. Reklamo ng isa sa mga nahuli, wala raw pagtitimpi ang mga dumampot sa kanya. Pagkahuli po sa akin, sinakalaw. Abay pinalo ng isa. Pinagpapalaw ng helmet sa ulo. Hindi naman itinanggi ng Parañaque Police ang mga nakunang kabaro nila na tila umabuso sa kanilang kapangyarihan. Mali yun kasi sa police operation procedure natin, once na ang isang suspect ay nasubdue na at hindi na lumalaban, hindi na kailangan saktan. Dapat maximum tolerance sila at hindi na nila hindi na sila dapat manakit. Lungkot naman ang nararamdaman ng mga residente ng Silverio Compound. Hindi naman daw nila ginusto magkasakitan, ngunit dinipersahan lamang daw nila ang kanilang mga sarili. Ginagawa ni kasunduan namin, na bigla po yung sa parte po ng kapulisan, naghagis po sila ng mga tear gas. Nung naghagis sila ng mga tear gas, yung mga tao po, siguro nagalit dahil sa ginawa sa kanila, so, gumanti po na pambabato. Tapos yun na po, bigla na lang silang pinagbabaril na parang mga manok. Alam naman po natin na bawal na bawal. Si Juanito Leonor naman nadurog ang puso dahil sa pagkakasawi ng 21 taong gulang na anak na si Arnel. Nag-iisang anak ko na lalaki yan. Siyempre, kung sa kanila mangyari yun, masakit din. Siyempre, gano'n din. Kaya kailangan, gusto namin may managot. Bagamat may mga pinalaya ng minor de edad sa mga nahuli na isa mga taga Silverio Compound na magkaroon ng linaw ang lagay ng lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Matayan na ho kami. Sinira na nila yung kabuhayan namin. Ano pa yung gusto nila? Diba? Patayin na po Mas mahalaga po ba yung pera doon sa buhay? Asan po yung hustisya? Sino po ba talaga kakampay namin dito? Saan pa po ba kami pupunta? May pupuntahan pa ba kami? Na-hopeless na ba talaga yung kaso namin? Ganun ba talaga yung sitwasyon? Pag mahirap ka, ganito ka na lang, inaapi ka na. Ano nga ba ang nararapat gawin upang hindi na maulit ang naganap na kaguluhan sa Silverio Compound sa Parañaque? Ating pag-usapan ngayon. Kasama natin ngayong hapon si Police Superintendent Jenny Texon ng Police Community Relations Division ng PIO, Southern Police District. Ma'am, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po, Sir Ivan. I'm sure paulit-ulit na sa mga media networks yan. Anong initial impression ninyo, madam? Sa ngayon, sir, after nung pangyayari kahapon sa Silverio Compound, Parañaque City, ang Southern Police District ay kagad pong nag-create ng Special Investigation Task Group, Silverio, upang tignan kung ano ba talaga ang totoong nangyari noong araw na yun po, sir. Pero sa initial pong, sa impressions ninyo, nakita nyo sa video, umabuso po ba yung iba nating mga police? Masabi po natin na mayroon pong paglabag sa ibang nating kasamahan, pero ito po ay ating inimbestigan po sa ngayon, sir. Okay. Meron din pong nagpaputok ng baril at na-establish na po ba natin kung sino nagpaputok ng baril o sino-sino
Initially, sir, yung ating ginawang action dyan ay atin ng dinisarmahan yung ating membro sa SRU ng Parañaque Police at ating kinuha din yung kanilang mga issued firearms at sinubject to ito sa examination. Pero on duty pa rin po ba sila o Sila temporarily relieved o under preventive suspension? Ano hong status sila They're ngayon? daw placed under restriction, sir. Under restriction? Yes, sir. Ibig Yes, sabihin, sir. hindi mo na Pending- sila mag-duty? Yes, sir. Pending result of investigation, they're placed under restriction. Daw. Ma'am, categorical answer nga. Sa mga ganong sitwasyon, pwede bang magpaputok ng baril ang polis? No, O sir. pwede ba sila magdala ng baril at all? Usually kasi, sir, sa mga ganyang operasyon po, yung ating CDM ay unarmed po yan, sir. Pero they're complemented with armed group. Yun yung nga po yung ating SRUs. But at a distance po, malayo po sila dun sa ating unarmed group. Then as sige. much possible, wala pong gagamit ng baril, wag silang magpaputok. Kasi po yung ating CDM, sa mga implementasyon po ng ganyan, they're there to assist at saka mag-provide ng for the maintenance of peace and order and Okay. protection of life and property. Panghuling punto ho, sakaling may mapatunayan nga nagkasala, may investigasyon kanyo kayo. Pag may napatunayan nagkasala, obviously, lumabag sa karapatang pantao to, nagpaputok to na hindi dapat, ano hong Yes, sasapitin sir. ng polis? Ang ating pamunuan naman po ay hindi natin tinotolerate yung mga ganyang gawain ng ating mga ibang kasamahan. They have to face squarely and fairly their actions. And kung talaga nga pong mapatunayan, sila po ay may karampatang parusa na kakaharapin. Ito ay posibleng kriminal kung if warrants and administrative cases po, sir. Miss Police Superintendent Jenny Tecson, maraming salamat po Thank sa you, inyo. sir. Thank you very much. Yes, sir.